Magandang araw sa lahat at itong kwento na ito ay na-experience ng isang nurse na si Erica sa hospital na pinagtatrabuhan niya at gusto niya itong ibahagi sa atin. Pero bago ko ito simulan, paki-like at subscribe na rin para updated kayo sa bago nating katatakutang upload sa channel natin. Ako po si Erica at gusto ko ibahagi sa inyo ang nararanasan ko sa hospital na aking pinagtatrabuhan. At sa mga nurse or mga healthcare staffs na nagtatrabaho sa mga hospitals dyan, in-encourage ko kayo na mag-share na rin sa mga stories na nangyari sa hospital. O sige, simulan na natin ang kwento ko na nararanasan ko sa hospital. Isa akong matatakuting staff nurse dito sa isang kilalang private hospital sa province namin. Mag 1 year pa lang ako sa hospital na to at ang dami ko na na-experience na nakakatakot pero nang tumagal ay nakasanayan ko na lang. Isa sa mga di ko makakalimutan ay nangyari sa akin noon around November 2023 lang. Katatapos lang ng endorsement namin ng kapalitan kong nurse. At dahil galing ako sa ibang ward, hindi ko masyadong kilala ang mga pasyente sa ward na naka-assign sa akin noong araw na yon. Routine naming mga nurse ang mag-rounds. Pumapasok kami room by room kasama ang outgoing nurse para magpakilala sa mga pasyente after endorsement. Pero sa araw na yon, yung outgoing nurse ay nagmamadali. Oh, Erica, ikaw muna dito ha. Kailangan ko talaga magmamadali. Sisiba pa ako, kasama ang pamilya ko. Oh, siya. Ako na bahala dito. Ako na ang mag-rounds. Pero bago pa ako makapag-rounds, tumakbo sa nurse station ng isang relative na pasyente ko. Nurse, tulong po. Dito namin ay hindi na umihinga. Kaya, nagmamadali akong kumuha ng vital sign machine at yung pulse oximeter ko. Habang papalapit ako sa pinto ng room nila, nakita kong may matandang lalaki ang lumabas sa room na yun. Naglakad siya papalapit sa direksyon ko kaya kitang-kita ko ang mukha niya. Pero, ang nakapagtataka, dahil walang emosyon ang mukha niya. Ine-expect ko kasing magkakagulo sila kasi di na daw humihinga yung pasyente nila. Dire-diretso lang siya habang ako naman ay pumapasok sa loob ng room nila. Nung time na nakita ko na yung pasyente, laking gulat ko. Kasi, yung nakasalubong ko sa hallway ay siya mismo ang nakahiga sa bed. Nag-iiyakan na ang lahat habang ako. Shock pa rin ako sa mga nangyayari. Grabe ang experience ko kahapon. Alam mo ba na first time ko yun na nangyari? Hindi ko talaga akalain na ang taong walang emosyon na nakasalubong ko ay patay na pala. Ano ka ba, Erica? Normal na lang sa amin yan na mga ganong kaganapan kaya masanay ka na. Magsimula noon, ay hindi na nawala sa isip ko yung pangyayari na yon. Pangalawa na magkakatakotang nararanasan ko ay nangyayari sa ibang ward noong January lang. Night duty ako, pero that shift ay wala masyadong ganap. Chill-chill lang kami nun, nag-music lang habang nagkakape. Konti lang din ang census ng pasyente kaya hindi ako na-toxic nun at dalawa kaming nurse ang naka-duty. Mga 1:40 a.m. na nung naalala kong may due akong gamot ng 2 a.m. Habang nasa medication area ako na nag-prepare ng gamot, may tumawag sa pangalan ko mula sa labas ng nurse station. Napalingon ako kaagad at pagkita ko ay wala namang tao doon. Ang nasa isip ko naman ay binibiro ako nung kasama kong duty. Lumabas ako ng station para i-check pero
Wala talagang tao. Maya-maya ay nakita kong bumaba ng hagdanan yung kasama kong duty at naglalakad papunta sa station. Sabi niya, galing daw siyang pharmacy para kumuha ng gamot. At ako naman tong si matatakutin. Namutla ako at parang di ako nakahinga ng mga 10 seconds. Tinatawa na lang niya ako habang nagkukwento ako. Kasi, common na daw nakaranasan yung ganun sa ward nila. Ini-invalidate pa naman ang kwento ko. So ayun, after niya mag-prepare ng medications niya, ay nagsabi siya sa akin na pupunta daw siya sa room 3120 para mabigay ng gamot. Sinundan ko siya ng tingin hanggang sa makapasok siya sa room ng pasyente niya. Tinuloy ko lang ay i-prepare lahat ng gamot na due ko. At nang may tumawag ulit sa pangalan ko. That time, di ko na talaga kinaya. At lumabas na ako ng nurse station at sinundan ko siya sa room ng pasyente niya. Kunwari, tutulungan ko siya para di mahalata ng pasyente niya na may katatakutang nagaganap sa station namin. Pangatlong karanasan naman na ibabahagi ko sa inyo ay hindi lang sa akin ang nangyari, kundi kasama ko nung gabi na yun ay yung security guard. Tuwing gabi kasi ay makikita mong may mga security na lumilipot sa lahat ng ward. At sa oras na yun, may kailangan akong kuning gamot sa pharmacy kaya sumabay ako kay Kuya Guard. Sa first floor pa kasi ang pharmacy namin kaya need mag-elevator. Sa oras na yon, may isang floor ang di mo na pinapagamit dahil under renovation siya. Yung floor na yon ay dating ward ng mga may renal diseases at nasa baba lang siya ng ward namin. Habang nasa loob kami ng elevator ni Kuya Guard, "Kuya, dapat siguro matulog ka na lang at di na mag-round." Nagtatawanan lang kami sa loob ng elevator tas biglang tumigil yung elevator sa floor na under renovation. Bumukas ang pinto ng elevator at nakita namin sobrang dilim at may naririnig kaming naglalakad na may takong. Nag-e-echo kasi yung yapak na yun sa may hallway. Nagkatitigan naman kami ni Kuya Guard at dali-dali niya pinindot yung close button. Baka kasamahan mo yun na naglilibot sa floor na yun, Kuya. Di dapat may flashlight siya dahil super dilim doon. At alam mo ba, na ang advice sa amin ay huwag na libutan yung floor na yun dahil baka may malalaglag tong mga kahoy o materyales. So ayun na nga. Marami pa kong experience sa hospital na yan. Nandyan yung may makikita kang dumadaan na lang bigla, mga iyak ng bata, mga biglang nahuhulog ng mga items at minsan ay mga imahe na nahahagip ng kamera namin habang nagpipicture. Pero lahat ng to ay nakasanayan ko na lang at ngayon, ako naman ang tumatawa kapag minumulto yung kasama kong duty na baguhang nurse. Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa oras niyo lahat.